Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makitang nakapikit ang mga mata ni Aaron, halos lumuwa ang mga mata ng ginseng na sanggol. Anak, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mamatay. Sa pagsasaayos ng kakapusan sa paghinga na dulot ng pananabik at tensyon, huminga ng mahabang hininga si Aaron. Sa hindi kapani-paniwalang mga mata ni Ren Shenhua, inalis niya ang proteksyon ng immortal na Zuan Armor, ang proteksyon ng gintong katawan, at maging ang proteksyon ng enerhiya na inilabas mula sa kanyang sariling dantian. Sa madaling salita, kung wala ang mga proteksyong ito, ang Aaron ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. What the hell are you doing? You won't tell me. Matutulog ka na ba? Sa pagtingin sa Aaron na mag-aalis ng lahat ng proteksyon, ang ginseng na sanggol ay tumalon-talon ng balisa, ngunit hindi maaaring tumalon. Hindi pinansin ni Han Sanchen. Ang kanyang katawan at isip ay lubusang nakaka-relax. Maging ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay wala sa kontrol. Hinayaan niya silang sundan ang napakalaking gravity upang mahanap ang pinagmulan. Para mabuhay ng masaya, huwag kang masyadong mag-alala, kung hindi, mamumuhay ka ng depressed. Sa pangungusap na iyon na tahimik sa kanyang puso, pinahintulutan ni Aaron na gumalaw ang gravity gamit ang kanyang sariling lakas, at ang lahat ng kanyang kamalayan ay gumagalaw din ng dahan-dahan. Sa pamamagitan ng kanilang sariling mga katawan, dumarating sila sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ay sa ilalim ng lupa, hanggang sa ibaba. Pagkatapos ng lahat, ang kamalayan ng Aaron ay dumating sa isang ethereal na lugar. Nakita rin niya ang pinagmulan ng grabidad, na siyang gintong bukal na nakita niya noon. I'm so worried. I'm so depressed. Ang timbang ay presyon, ang presyon ay timbang. Lolo, iyon ba ang sinabi mo kay Yingxia? Ang bibig ni Aaron ay bahagyang nagpakita ng isang ngiti, ito ay hindi gravity, ngunit kalooban, ang lahat ng malakas na gravity pagsugpo, sa katunayan, ay ang pagsugpo sa kalooban, at ito ay kalooban ng tunay na Diyos, lamang, ito ay ipinapakita sa paraan, ng grabidad. Sa makatuwid, ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng Aaron ay hindi gravity, ngunit ang kalooban ng Diyos dito. Upang mapagtagumpayan ang kalooban dito, dapat nating pagtagumpayan ang grabidad dito. Sabi mo, ang mga tao ay dapat maging masaya, kaya ang kaligayahan ay hindi natatakot, hindi nag-aalala, hindi natatakot, hindi inabandona. Sa sandaling ang boses ay nahulog, Aaron, na nagkaroon inabandona ang lahat ng proteksyon ng enerhiya, nakaramdam ng malakas na presyon at sumugod sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang kanyang mga damit ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng mabigat na presyon, at pagkatapos, isa-isa, ang kanyang balat ay pumutok, at pagkatapos, ang kanyang mga buto ay nabali. Ngunit ang Aaron ay nasa kapayapaan pa rin ng pag-iisip na nakapikit, ngunit ang mga talukap ng mata ay nakatikip sa mga mata, na puno ng matibay na kalooban. Gaano man kataas ang langit, mas mataas ang potensyal kaysa rito. Bang-bang! Hindi na kinaya ng mga acupoint ng Aaron ang pag-atake ng grabidad. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog at ang kanyang plasma ay nasa buong lugar. Fuck! Crazy! Crazy! You're crazy! Hindi kayo mga maldita na tao ang maaaring makarating sa libingan.
Ginseng prutas apurahang boses umuungal sa isang paraan. Ngunit ang Aaron ay ngumiti lamang, hayaan ang pagsabog ng meridian, hayaang mapunit ang buto at balat. Kung hindi mo iaalay ang iyong buhay para maging isang Diyos, paano mo mapuputol ang mga tinek? Lolo, tama ba ako? Panipi, boom. Biglang umalog ng malakas ang buong libingan ng Diyos. Sa sumunod na segundo, mabangis na binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, unti-unting bumabawi ang halos na pinsala niyang katawan sa napakabilis na bilis, at mabilis at dahan-dahan ding. Bumabalik sa kanya ang mga piraso ng damit na pumutok sa slag. Sa loob ng libingan, narinig ni Han Sanchen ang mga putok ng mahaba at mahinang tawa. Ito, ano ang sitwasyon? Ginseng sanggol hindi ka pani-pani walang tumitingin sa Aaron pagbabago, ang buong mukha ay masyadong mapatla. At sa oras na ito rushed sa wake ng pusa, din biglang tumigil sa gitna ng katawan, nakatitig sa Aaron malaking mata. Kapag bumalik ang lahat, ang Aaron ay walang pinagkaiba noong una siyang dumating dito. Nasa maayos na kalagayan ang kanyang katawan at walang sira ang kanyang damit. Higit sa lahat, nararamdaman ni Aaron na napakakomportable ng kanyang katawan sa oras na ito. Sa kanyang pasulong, kahit ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat, at mas magaan pa kaysa kapag siya ay nasa labas. Nang makita ito, iminulat ni Ren Shanhua ang kanyang mga mata na parang multo, ano ang ibig mong sabihin? Sa pagtanggal ng kagamitan at pag-alis ng enerhiya, maaari itong maging malaya sa kontrol ng gravity. Wala bang gravity dito? Gamit na, ginseng prutas na masaya upang buksan ang guya ay tatakbo pasulong. Wow! Bang! Tapos, diretsyong bumagsak ang mga paninda. Damo, anong ibig mong sabihin? Kaya niya, hindi ko kaya. Ako ang katutubo dito. Siya ay isang tagalabas. Ano ang problema? Galit na tumangala si Ginseng Baby at pinagalitan. Ngunit walang oras si Aaron para pamahalaan ang mga paninda. Pagkatapos ng maikling paghinto ng pagbabantay, umungal muli ang wake cat at bumuhos sa Aaron. Malamig na ngumiti si Aaron, hinawakan ang jade sword sa kanyang kamay, at flash patagilid direkta sa mukha ng espiritu nagbabantay bangkay pusa ang kanyang katawan ay kasing liwanag ng papel. At Aaron orihinal na lugar, wake bangkay pusa isang clawdown, hindi inaasahan biglang sa lupa upang gumuhit ng apat na malalim na hindi makita ang ilalim ng, ang napakalaking agwat. Tuldok, ang gininto ang katawan ni Aaron ay nagniningning, ang kanyang buhok ay pilak, tulad ng Diyos ng digmaan ang Skyfire Moon ay nagiging pula at asol na mga pakpak at nakasabit sa likod ni Aaron, habang ang mga kamay ni Aaron ay magkaharap, kapag sila ay dahan-daang itinaas. Isang gininto ang palakol, inilalabas na, boom! Sa buong kalawakan, isang invisible pressure ang patuloy na pinipigilan ang air pressure ng buong espasyo para manginig at umugang. Array! Sa harap ng nakamamatay na presyon ng gintong palakol, isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ng pusa sa wake, bahagyang tumaas ang kanyang itim na buhok, at ang kanyang malaking buntot ay naging bahagyang nakalaylay. Malinaw, sa banal na libingan, ang banal na pusa ay nakaramdam ng kaunting takot sa oras na ito. Boom! At halos sa oras na ito, ang panguaks na may potensyal na sirain ang langit at lupa, ay direktang tumama sa wake cat. Bang! Nang tamaan ang pusa ng gintong na dala ng palakol ni Pango, diretsyong itinulak ang buong malaking katawan ng ilang metro palayo. Posisyon ng baywang, may malalim na mantsa ng dugo, dugong babad sa makapal na buhok, patuloy na tumutulo. Hindi, halos malaglag ang panga ni Ren Shanhua sa lupa. 3,000 mapupuksa ang gravity, kahit isang suntok ay gisingin ang pusa sa saktan. Alam mo, bilang isang batang ipinanganak dito, si Ren Shanhua ay masyadong maraming nalalaman tungkol sa wake cat. Ito ay ang pagkakatawang tao ng sama ng loob ng Diyos. Ito ay walang talo. Ito ay hindi lamang napakalakas sa pag-atake, ngunit hindi rin magagapi sa pagtatanggol, kahit man lang sa libingan ng Diyos na ito. Ang malaking katawan nito ay halatang hindi lang palamuti, kundi ugat ng sobrang depensa. Ngunit nasaktan ito ng Aaron. Array. Kumain ng sakit ng wake bangkay pusa sa oras na ito din buksan ang dugo palangga na malaking bibig, ilantad tusks, mapurol Aaron galit boses dagandong paraan. Sumabog na ang buong katawan na mahabang buhok, grabe ang takot. Umuungol anong dagandong, may higit pa, 3,000 isang ngiti, kaliwat ka ng pakpak ay biglang kamandat,
Ang magkabilang kamay ay may hawak na palakol, umuungal pababa. Huwag kang pabaya. Mabilis na umiyak si Ginseng Baby. Halos sabay-sabay na umungal ang pusa, at isang pulang ilaw ang lumabas sa bibig nito, dala ang kapangyarihan ng pasasalamat at hinanakit. Ito ay tulad ng isang mahabang dragon na binubuo ng hindi mabilang na mga kalansay, direktang umaatake sa 3,000 gintong palakol ng shotgun. Boom! Bang! Poof! Ang Aaron ay direktang nabasag ng pulang ilaw, at pagkatapos ay pinasabog siya. Sumakit ng husto ang kanyang dibdib, at isang bibig ng dugo ang lumabas. Halos masira ang buong tao. Napakalakas ng puwersa. Si Aaron ay tumingin sa Wake Cat na may takot. Hayop talaga na kayang ipagtanggol ang libingan ng Diyos. Kahit na ang kanyang sariling Pangu Axe ay maaaring gamitin ng direkta. Alam mo, hindi lubusang pinagkadalubhasaan ng Aaron si Pangu Axe, ngunit siya rin ang hari ng lahat ng uri ng mga kasangkapan. Dagandong. Ito ay isang dagandong muli. Ang pusa ng Wake Corps ay biglang umatake patungo sa Aaron. Ngunit sa oras na ito, sa malayong gininto ang bukal, biglang umiikot ang streamer, at isang gintong figure ang lumabas mula sa streamer. Ang buong katawan ay nagniningning na may gintong liwanag, tulad ng katawan ng ginto. Ngunit ito ay masyadong transparent upang makita ang kanyang mukha ng malinaw, ngunit ang malakas na hininga ay gumagawa ng mga tao nanginginig. Halos kapag bumuhos ang Wake Cat sa Aaron, naramdaman ni Aaron na biglang tumaas ang pressure sa harap niya. Isang gintong liwanag ang biglang nagtulak sa Wake Cat sa gilid. Boom! Ang malaking katawan at gininto ang liwanag ng Wake Cat ay nagkakasalikop, at malakas na tumama sa lupa sa di kalayuan, na nagpapalipad sa alikabok. Fuyan, bakit? Biglang, ang buong espasyo, isang mapurol na dagandong ng galit, puno ng ayaw at tuliro. Napakababa ng boses na hindi ko mahanap ang direksyon, hindi ko alam kung saan nanggaling, hindi ko alam kung saan nanggaling. Natapos na ang kapalaran mo at sa amin. Hindi ako si Fuyan, at hindi ka si Fuyan. Madidismaya at mamanahin tayo ng iba. Isa pang tunog ang dumating. Ang boses na ito ay halos kapareho ng boses na iyon, ngunit hindi masyadong malalim at mas maliwanag. Sa Shenjong, may mahigpit na panuntunan si Lilay. Bakit gusto mong labagin niya ang mga patakaran? Why? He is Aaron. Since he is my grandson-in-law, is that enough? Marangal ang boses. Fuyan, nababaliw ka na ba? Naniniwala ka ba talaga sa alamat na iyon? Gusto mo ba talagang labagin ang mga patakaran ng mundo para sa kapakanan ng isang tao sa lupa? Ito ang tadhana, ikaw at ako ay pareho. Sa sandaling matapos ang mga salita, si Jingying at ang Wake Cat ay naglunsad ng panibagong pag-atake sa isa't isa. Ang tunggalian ng dalawa ay parang sikat sa mundo. Ang magkabilang panig ay darating at ako'y aalis, hindi makikilala ng hubad na mata, Aaron sa pamamagitan ng Tianyanfo. Maaari ding makakita lamang ng ginto at itim sa ambon, ay nagsasagawa ng mahiwagang kapangyarihan ng dalawang figure. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Masyadong malakas. Mukhang nabigla si Aaron. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos na tumulong sa pamilya noon? Tiyak, napakalakas niya. Parang nunal na langgam si Aaron sa harap nila. Boom! Ang malalaking sound wave sa langit, pero hindi ko alam kung kailan ito titigil. Fuyan, tumatanggi ako. Biglang umalangaw-ngaw ang hindi gustong umalangaw-ngaw sa buong espasyo ng sementeryo. Pagkatapos, sa mata ng langit, nakita ni Aaron ang pusa. Sa oras na ito, isang figure ng tao ang biglang lumitaw. Sa sumunod na segundo, diretso itong naging ambon ng dugo at naglaho sa sementeryo. At ang gintong figure, sa oras na ito, ay wala ring dating gintong kumikinang, transparent na halos hindi nakikita. Malinaw naman, sa digmaan pa lang, naubusan din siya ng langis. Ngunit kahit na, sa harap ng Aaron, ang kanyang hininga ay kasing lakas at nakakatakot. Sa kanyang likod sa Aaron, hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Si Aaron ay malumanay na lumuhad, ibinaba ang kanyang ulo, magalang na tumawag, "Salamat sa iyong tulong, 3,000 ang nakakita kay Lolo." Fu Yao, hindi, paano niya sasalubungin ang tag-araw? Aaron, hindi niya inaasahan, Fu Yun since alam na niya ang pangalan ni Ivory Earth, pero pagkatapos ng lahat ay tumanggo pa rin siya, okay lang siya. Mahirap para sa bata Sai, dahan daw ang hinarap ni Jingying si Aaron,
hindi pa rin malinaw na nakikita ang kanyang mukha, nag-aatubili lamang na makita ang kanyang nagbabadyang balangkas, tumingin siya sa Aaron, sa mahabang panahon, dahan daw ang sinabi, lusubin ang libingan ng Diyos, ngunit laban sa langit, hindi rin alam kung ito ay mabuti, o masama, ang alamat na iyon, hindi rin alam kung totoo o mali. Buong buhay ko walang laman, pero hindi ko akalain na sa bandang huli, nasa panganib pa rin ako. Kaya lang, lahat ng ito ay likas na sanhi at bunga at ang ikot ng paraan ng langit. Puno ng pamamaos at buntong hininga ang boses. Pagkababa ng boses, dahan-daang tumayo si Jinying at dirdiretsong naglakad patungo kay Jinquan. Habang nagpupunta ka doon, mas transparent ang katawan ni Jinying. Sa gilid ng gintong bukal, ito ay naging isang magaan na usok. 3,000 pasulong, ngunit nahuli lamang ng isang magaan na usok. Hindi ko alam kung bakit, ang puso ni Aaron ay biglang may mahinang kalungkutan, minsan naging maningning na isa sa 3 tunay na Diyos, sa huli, isang magaan na usok, hayaan ang isang tao na huminga ng husto, lakad, bata sa langit, isang tunog ang dumating, ngunit palayo ito ng palayo, salamat, lumuhad muli si Lolo Han 3,000, ang kanyang ulo ay mabigat na bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, dahan-daang tumayo si Aaron, tinitingnan ang gintong bukal sa kanyang harapan, at dahan-daang pumasok dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.